back to school na naman. Kaya si Mami Shelly abalan sa paggawa ng meal plan para sa kanyang anak na hindi naman sa basta choosy lang, kundi meron ding kondisyon sa kalusugan. Kasi Tom was diagnosed with CML. It's a chronic myelogenous leukemia. So, medyo strict kami sa diet. So, kailangan talaga healthy yung food niya. No processed food, no junk food. So, kailangan niwa-watch ko talaga yung diet niya. Pero mahirap balansehin ang baong siksik sa sustansya, safe baunin at swak sa budget. Tips ng mga eksperto sa sustansya. Dapat may kombinasyon ng mga mas natural na sources ng carbohydrates at protein. Mas maganda rin kung masamahan ng prutas o gulay dahil ito yung pinagkukunan ng karamihan ng mga micronutrients na madalas na kulang sa mga Filipino school-age children. Pero para hindi pagsawaan agad ng kids, dapat medyo adventurous sa pagpili ng pabaon. Sa spread, pwede rin gumamit ng cheese or nut-based spread. So may peanut butter, cashew butter, at ilang pang mga options sa spread. Kung meron kayong oatmeal sa bahay, pwedeng gumawa ng oatmeal balls para sa mga bata na sinasamahan ng saging, ng nuts, ng nut-based butter at honey. At kung gusto niyo naman na mabilis ang pag-prepare ng baon, ng merienda, pwedeng mashed kamote na may nakahalong egg and cheese. At or pwede rin naman na boiled kamote with hard-boiled egg. Mahalagaan niya ang kombinasyong may carbohydrates at protein. Isang serving yon. At lalo na kung mahinang kumain ng gulay at prutas with the main meals ang bata. So maganda ring masamahan din ng isang serving ng prutas at gulay or maitago yung gulay din sa ilang mga snack food items. Pagka healthy ang kanilang kinakain at nako-cover yung mga kailangang vitamins and minerals na nakasuporta sa brain health, brain function, cognitive development, mas gumaganda ang performance nila sa klase.